Welcome back to Hypergeek. I'm your host, Kuya Boss nga pala, and for our final episode this year, for our season ender, yan, ito yung naisip kong topic na magandang mapag-usapan natin dahil alam niyo mga tol, ang origin story ng topic na to, no, itong The Games We Played This Year, ay yung kasagsagan ng The Game Awards at itong PlayStation Wrap 2023 na lately lang lumabas, no? Nakita natin yung mga summary ng mga nalaro natin sa PlayStation. I think as of this recording, lumabas na rin yung sa Steam at sa iba pang mga platform, no? Kahit yung sa Spotify Wrap. Lumalabas na halos lahat. Lahat ng mga pinakinggan, pinanood at nilaro natin, lumalabas na sa mga pagkakataon na to, no? This December. And I think ito yung isang magandang panapos na episode natin for this year dito sa Hypergeek dahil mapag-uusapan natin kung ano ba yung mga naging experience natin all throughout each month, all throughout the journey ng 2023, no? Dito sa hobby natin ng paglalaro, dito sa hobby natin na video games. Alam nyo mga tol, lately lang ako nakakapanood sa The Game Awards. I think 2021, 2022. Yan, dyan lang ako talaga nakakasubaybay. Pero before, hindi ko siya pinapanood ng buo, no? Kumbaga naririnig-rinig ko siya. Pero hindi talaga ako knowledgeable about it. Di ko alam kung ano ba yung mga pinag-uusapan doon, yung know-how doon sa program. Wala akong masyadong alam, no. Hindi ako ganoon ka tawag dito present when it comes to the industry. Kasi parang ito yung Academy Awards ng video game, itong The Game Awards ni Jeff Keighley. And just to jumpstart this episode, guys, gusto ko kayong kwentuhan, no, kasi last year talagang naging laban nun before, nakalaro ako ng I think 3 sa mga nominee yung nalaro ko, which is Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, tsaka yung Elden Ring. Now, alam naman natin lahat na Elden Ring ang nanalo ng Game of the Year nung 2022. Kaya lang ang boto ko talaga nun before is God of War Ragnarok, no? Kung babalikan ko kung bakit, iba kasi yung pakiramdam talaga nung nilalaro ko yung God of War Ragnarok. Merong pakiramdam na gusto mo maghigante, may pakiramdam na naiintindihan mo ng mga characters because you have been through that journey dun sa part 1. No, alam mo yung mga pinaghuhugutan nila. Compared to Elden Ring na hindi story yung bentahe nung laro. No, ang bentahe ng Elden Ring as a Souls game ay yung get good. Diba? Yung laban mismo, yung gameplay mismo at kung ano yung mga let's say innovative ways na in-apply nila dun sa game sa Elden Ring, no? Parang gets ko last year na Elden Ring yung mananalo, pero my heart and my vote still goes with God of War Ragnarok last year. Ganun talaga siguro, no? Kapag bumoboto ka, hindi mo nakikita objectively yung gusto mo iboto. Ang gusto mo iboto yung nasa puso mo, no? I think ganun talaga kasi this year, 2023, no? Iba din talaga yung binoto ko. Gets ko na parang mananalo yung Baldur's Gate 3 sa ingay, no, sa dami ng mga magagandang feedback na nakikita ko online about Baldur's Gate 3 on how innovative this game was upon release. No, talagang walang makatalo kasi when it comes to the Game Awards, laging yung may bago, yun lagi yung nananalo no, yun palagi yung parang may chance ang manalo kasi may nai-introduce na bago sa industry, may nai-introduce na let's say panibagong mechanic or panibago, basta kakaiba, no? Hindi lang basta sequel, hindi lang siya basta nasa story. Minsan kung paano yung itinakbo ng game, yun madalas yung nananalo, just like Elden Ring and dun sa iba pang mga nanalo from before. Kasi alam nyo mga tol, nung nahumaling akong manood ng The Game Awards this year din, or last year, binacktrack ko yung The Game Awards episode from 2022 up until 2013. Yung pinakauna. So dahil inisang pasada ko siya, wala ako masyadong maalala when it comes to those highlights ng mga nanalo at yung mga naging nominee. Pero isa sa mga natatandaan ko ay yung mga nag-guess na mga artista or mga celebrity sa The Game Awards. At talaga namang doon nila nakigwento na gamer sila. Isa sa mga naalala ko, nag-guest sa The Game Awards sila Vin Diesel tsaka si Michelle Rodriguez from Fast and the Furious. Kilala nyo naman si Vin Diesel, di ba? Also,
the great Al Pacino. Nandun siya nung 2022. I think nag-introduce siya ng best performance kay Christopher Judge. So imagine niyo guys, si Scarface, si Godfather, nasa The Game Awards. And aside dun sa craft nila na pag-acting sa movie, sa series, dito natin nakikita na meron silang mga kanya-kanyang experience when it comes to video games. Hindi man sila yung naglaro or naglalaro, may times na yung mga anak nila yung naglalaro, nakikita nila kung gaano kaganda yung storytelling ng video games. And I think that's another great way on how we can consider video game as an art form. No, napakaganda no na nanggagaling dito sa mga batikan na tao na to sa Hollywood as a celebrity na naglalaro din sila, na nakikita nila kung gaano kaganda yung mga video game na nilalabas lately. No? Lumabas din yung actor ni Shazam. Tapos this year, lumabas si Shang-Chi. Tsaka si Anthony Mackie. Tama ba? Anthony Mackie. Yung sa Twisted Metal na bida, also known as Falcon. Also known as the new Captain America. So, ang galing, di ba? Lumalabas sila dito sa The Game Awards at bilang fan ng ibang mga actors na to, talagang nakakatuwa kasi they recognize this industry, they recognize this art form na itong video game. Lalo na si Keanu Reeves nung lumabas siya nung 2020 dun sa best, game direction ata yung in-announce yan on that time, although digital lang yun kasi pandemic days yun, pero tuloy pa rin si Jeff Keighley sa pag-host ng event kahit na digital lang yung mga announcement or hindi masyadong nakapunta yung mga tao kasi nga pandemic lockdown, no? So, ang galing lang. Ang galing lang. Kaya rin ako nahumaling dito sa sa The Game Awards na event kasi pinapakita din ng ibang mga tao na nakasuporta sila dito kahit hindi ito yung craft nila or hindi ito yung main line nila kung saan sila sumikat. Yun. Yan ang maikling background ko sa The Game Awards, no? And as of this year, maraming nilabas. No? Although konti lang yung na-hype ako, in my opinion, kasi hindi naman, parang hindi ko genre yung ibang mga na-announce except sa, syempre, mga DLC ng Final Fantasy 16, ng God of War, Ragnarok free DLC, ano pa ba? Yung Monster Hunter na lalabas, no? Ang inaantay ko kasi yung Wolverine, wala pa eh. At marami pang ibang games na, yung GTA 6 na una naman. No, nauna yung trailer ng GTA 6. Kaya yung ibang games, hindi ko masyadong genre. Gaya nung, I think halos na-hype lahat dun sa ilalabas ni Kojima na bago. 'Di ba? So, hindi ko alam kung may part ba yun yung napaka-controversial na tinanggal sa PlayStation subscription, yung PT. 'Di ba? Yung trailer na game na PT. So, hindi ko alam kung may tali yun doon. Pero, I'm super excited lalo dun sa mga horror fans. Kasi Kojima naman to, guys. Alam niyo naman yung level ng gravitas ni Hideo Kojima na talagang nagpakita siya dito sa The Game Awards, no? So, marami tayong pwedeng malaro pa this 2024. Now, as we go all out, guys, bakit the games we played this year yung topic ko? Hindi The Game Awards, hindi PlayStation Wrap-Up 2023. Kasi, ako yung isa sa mga tipo ng gamer, mga tol, na hindi latest yung palaging nilalaro. No, hindi ko rin kaya, wala ako kakayahan sa ngayon at hindi ko rin preference na yung mga latest games yung nalalaro ko. Kasi aminin natin guys, yung mga video games, mahal yan. Mahal yan, lalo na pag lumalabas ang day one. As much as we love to support each and every game and genre na malaro natin on day one, on my end, hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Kaya yung mga napipili lang na kailangan laruin, gustong laruin, may bruise kong laruin, yun lang yung mga nalaro ko. No? And for this year, ano lang ba mga latest kong nalaro? Final Fantasy 16, Resident Evil 4 Remake, Marvel Spider-Man 2. Hindi ko alam kung counted to, pero yung Witcher 3 na PS5 version, last year to nilabas eh, so ngayon ko lang siya nalaro. Yung port lang naman, or parang remaster niya sa PS5, no? And that's it. That's it for me, no? Yun lang yung mga nalaro ko as of this year na nirelease. Pero, when it comes to our backlogs, when it comes to those games na talagang, alam mo yun, gusto mong ma-experience kahit na late ka na, kahit na hindi na siya this year na release,
lalaruin mo eh. Pasadahan ko yung mga naging games ko with the help of PlayStation Wrap-Up. Marami dito akong games na talagang looking back, ang haba ng taon ko nang naglaro. Ang haba ng taon ko kasi sinimulan siya ng God of War Ragnarok. Siguro nagpa-plot ako na to nung January. Sinundan siya ng Ys 8, Lacrimosa of Dana. No, shout out kay Master Raiji kasi bidang-bida niya sa akin. Itong game na to, pinahiram niya sa akin. Nilaro ko. It's a hindi typical. It's a JRPG feel na laro. At fast-paced siya, no? Ang sarap mag-spam ng skills dito. Sobrang na-enjoy ko yung story na to. And this is my first time on this series. No, kaya pala siya Ys 8 kasi marami nang naging Ys before. May 9 pa, no? Marami siyang naging kasama na games. Pero not knowing na ito pala yung one of the best sa series nila, tong Ys 8. So, nagsunog ako ng 46 hours dito noong January sa game na to. No? Sobrang ganda. Hindi ko lang to nagawa ng episode kasi wala pang Hyper Geek noon that time. No, itong Ys 8 last January. And then noong February, eto na. Isa sa mga backlog ko to na one of the most must-played games talaga. Itong Witcher 3. Diba? Napaka-lawak, napakayaman ng lore ng Witcher 3 na palaging binibida sa akin ng mga matatagal ng gamer at mga content creator din na nakapaglaro na ng game na to na talagang isa to sa mga importanteng games na marami din pinagbasihan. Itong Witcher 3. Kaya lang, alam nyo, that time when I played Witcher 3 sa PS4 before, hindi siya nag-resonate sa akin kasi hindi talaga ako mahilig maglaro ng medieval games. Yung mga old school na sobrang slow pace, ang bagal kausap, tapos siguro as a hyper geek myself, as a extrovert, naghahanap ako ng mga jokes, naghahanap ako ng makulay, naghahanap ako ng mabilisang nangyayari or sword fight dito sa game na to, which is wala. Kasi ano ba si Geralt as a character? Diba napaka-bland lang niya eh. One word, two word, ganun lang siya magsalita, tas sobrang baba pa ng boses, diba? Hindi niya ako nakuha. Kaya lang, nung paulit-ulit at patuloy siyang nakikita ko on my timeline, on the people that I met na talagang nalaro tong game na to, parang kinailangan ko siyang laruin. No, I owe it to myself to play this game, to try it again. Kasi meron talaga daw story behind Witcher 3. No, and nagsunog ako ng 67 hours dito sa Witcher 3 na to last February. At nagustuhan ko siya. Hindi ko na lang natapos yung 2 DLC na kasabad dito sa Witcher 3 kasi siguro sobrang naumay na rin ako. Pero every time, ito yung naalala ko wala pa tayong episode dito. Isa to sa mga utang ko sa inyo. Pero ang naalala ko dito, sobrang saya ko pag nakokontrol ko si Siri. Kasi si Siri nag-omni-slash. Putang ina pare, pag yung square by hold doon, R1. Basta pag nag-omni-slash siya, ubos yung kalaban. Gusto kong gawan to ng episode siguro next year dahil marami tayong pwedeng pag-usapan. Dito sa series na to, isama na rin natin yung Netflix series. No? As we go forward, dito sa buwan naman ng Marso, meron akong tinapos na game na sobrang bilis lang kasi inalam ko lang yung story niya, which is Yakuza Kiwami 2. Diba? Marami akong nalaro na Yakuza from 2022 to 2023. Hindi pala marami. I mean, sinusunod-sunod ko, rather. Nagsimula sa Yakuza 0, Kiwami 1 last year, tas ngayon Kiwami 2, and then mamaya, no, Yakuza Like a Dragon, no? Etong franchise na to, sobrang curious ako dito dahil may mga tropa tayo na binibenta sa akin itong game na to, no? Sila, nagawa na pala natin ang episode dito. Sila Maku, sila RD, sila Jeff, yan, mga tropang game silog. Sila yung mga nagbubudol sa akin na laruin tong franchise na to. And I'm still in it. Dito sa, sa franchise na to, no? Kasi meron pa akong Yakuza 6. Meron pa akong The Man Who Erases Name. Napakarami pang pwedeng laruin dito sa Yakuza na to. At hopefully, matapos ko siya bago mag-Infinite Wealth. No, yung Kiwami 2. At nung March din, tinapos ko yung Final Fantasy 15 Platinum Trophy. Nagsunog ako ng 24 hours dun sa fishing,
sa grind ng experience, dun sa mga hobbies nila. Hindi kasi talaga ako, fan nung mga nag-uulit-ulit talaga before. Pero ngayon masasabi ko na kapag namimiss ko yung laro, nababalik-balikan ko siya, tsaka ako napaplatinum. Ganon din yung naramdaman ko sa Forbidden West. No, hindi ko siya pinlat agad-agad. Nung na-miss ko si Aloy, binalikan ko yung Forbidden West at naplat ko na siya. So, ganun din nangyari dito sa akin sa 15. Kasi, Final Fantasy Diba? Final Fantasy talaga. One of my favorite franchise, or video game franchise, the Final Fantasy. Ngayon, nung tumawid ng April, eto na. Lumabas na yung port ng Persona 3 at Persona 4 Golden sa PS4 and PS5. Nag-usap kami ni Jazz sa The Game Silog Show para balak namin bumili nito. Pero biglang naglabas si DP1 nang bumili siya ng game na to. At ako na yung unang nanghiram. No? Hiniram ko na lang sa kanya agad. Nagsunog ako ng 76 hours. Nung April, dahil may pressure din na dahil hiniram ko, maibalik ko agad. And as a Persona fan, nung naging fan ako ng Persona 5 before, last year rather, talagang hindi nawala sa isip ko yung Persona as a backlog. Hindi nawala sa listahan ko, sa priority list ko, yung Persona 4 at Persona 3. Ang ganda lang sa part na to kasi isa rin to sa utang ko sa inyong episode, and at the same time, hindi ako fini-fail nung franchise kahit na pababa ko siyang nilalaro. Kahit na nagsimula ako dun sa pinakamaganda, sa pinaka-latest, tas pababa. Tapos ngayon bababa ulit ako next year. Dun sa Persona 3 Reload, dun sa Persona 3 na gagawing bago. No? Ang lupit din dito sa part na to kasi hindi ako hinahayaan ni Atlus laruin yung pinakaluma na version ng game. Hindi niya ako hinayaang mag-Persona 5 Vanilla. Experience sa akin yung Royal. Yung mas maayos na daw si Morgana. Hindi kanya na puwersahang pinapatulog. Hindi ko na nalaro yung Persona 4. Persona 4 Golden agad. Yung nilaro ko. Tapos ngayon, bala ko nang laruin yung Persona 3. Biglang nag-announce sila ng Persona 3 Reload. Yung bago. Yung ipoport na sa new gen console. Ang galing lang. No? So, parang meron kaming connection ni Atlus ngayon, and kahit sa Spotify rap ko, hindi nawawala yung Atlus. Hindi nawawala si Lin. Hindi nawawala yung Beneath the Mask dun sa top 100 list ko. Ewan ko, iba yung atake ng Persona, guys Iba yung atake ng Persona. Considering na dalawa lang yung game na nalaro ko pa lang sa kanya, ang lakas na agad ng impact sa akin netong game na to. No? May it be the chemistry of the characters, may it be the music, the simple story, na talagang makaka-relate ka, o yung talagang pagka JRPG niya. Siguro doon talaga ako nag-e-enjoy talaga. Gusto ko yung pagka-anime style nung Persona. Napaka-galing lang. No? Persona 4, April, 76 hours. Move forward tayo. Last May, may episode na to sa Hyper Geek, Watch Dogs Legion. Kinailangan ko talaga siyang laruin kasi matagal ko na tong backlog. And at the same time, naging fan ako nung 1 and 2 dahil dun sa hacker skills. Hindi ko na masyadong habaan yung kwento ko dito kasi meron naman na tayong episode dito, pero 30 hours ko siyang nilaro. And then, let's address the elephant in the room. Kasi for the last 3 months, June, July, and August, ang nilaro ko, walang iba, kundi Final Fantasy 16. Total of 125 hours, guys. Grabe tong tong game na to, no? Nung nilaro ko to at ginawan ko to ng episode dito rin sa Hyper Geek, iba yung pakiramdam niya kasi as a fan, sobrang natuwa ako sa kinalabasan nung 16. Hindi siya perfect na game, may mga downtime talaga, pero when it comes to those right moments na kailangan ng patunayan ng game na Final Fantasy siya, doon siya sobrang umusbong, doon siya sobrang ganda for me. Nandun yung Ifrit, nandun yung mga elements na ginagamit natin when Final Fantasy, Piraga, Waterga, Tundaga, summons, story, love story, lahat. Nandito sa Final Fantasy.
Siguro mamaya magbabanggit ako kung ano talaga yung best game ko for this year at yung game of the year ko para dito sa mga games na nalaro natin, compare din natin, no, kung ano yung mga nalaro din na games ninyo. No, kasi sobrang looking back now, na wala na akong recency bias, wala akong nilaro na bago sa ngayon. Tumatak sa akin yung experience ko with Final Fantasy 7. Find the Flame, yung top 1 ko sa Spotify rap, yung soundtrack ng FF16. Grabe lang. No, grabe lang. Final Fantasy talaga. Iba yung pakiramdam ko while playing this game. Kasi ito yung game na madalas hindi nababanggit sa The Game Awards. Madalas hindi na nanalo. No? Final Fantasy 13, Final Fantasy 15, Final Fantasy 7 Remake. 'Di ba? Pero ako, sobrang bias ko tong franchise na to. Nabebenta sa akin na kahit incomplete yung game ng 15, sobrang nag-enjoy ako sa Brotherhood. Kahit na ang gulo nung story nung 13, at tangina, nag-effort ako. Inintindi ko pilit kung ano yung gusto ikwento sa akin ng FF13. Kasi nagustuhan ko si Lightning. Nagustuhan ko yung ibang mga characters doon. At ang ganda nung huling game nila doon sa pangatlo ng Lightning Returns. Siguro may pagkabias. And I'll be honest guys, hindi rin naman ako ganun kahirap i-please when it comes to video games. Basta nag-resonate sa akin, na-immerse ako dun sa game, napunta ako dun sa mundo nila, that's enough for me to say that it was a great game. Itong Final Fantasy lately. And ito, kaya ko tong ibida sa inyo, yung FF16. 3 buwan. 3 buwan yung kinain niya sa akin, no? Yung Final Fantasy 16. And ito, papasadahan ko na lang din. Nilaro ko yung RE4 remake. Kailangan. Dahil kay Ashley. Maganda rin talaga siya. Maganda siya, no? And considering that this is one of the another important game sa industry. Diba? Yung over the head or over the shoulder rather na pagbarel. Diba? Maraming pinagbasihan dito sa game na to. At etong mga games na babanggitin ko na mga kasunod, talagang backlog na. No, backlog na. It Takes Two. Sinubukan ko kasi naglibre sa PS Extra. Kaya lang di ko natapos kasi wala talaga akong kalaro na constant. Walang gamer na makapag-commit sa akin to finish this game. Sayang lang. At hanggang ngayon, naghahanap ako ng kalaro dito. No? So, hindi ko alam kung paano kasi kailangan couch co-op kayo. Kailangan nasa isang lugar kayo. Diba? And etong next game na babanggitin ko is hindi ko na masabing favorite pero favorite ko yung trilogy ni Ezio Auditore da Firenze. Kaya nilaro ko tong Assassin's Creed 3 Remaster, yung kay Connor. Tinry ko guys yung 3 latest installment, not Mirage ha, Origins, Odyssey, and Valhalla. Kaya lang nawawala talaga yung essence sa akin ng Assassin's Creed dun sa 3 game na yan. Ano ibig ko sabihin doon? Nawawala yung one-hit kill assassinate. Naging grind level yung mga main quest. Hindi ka makapag main quest basta-basta kasi nakalock siya dun sa level. Tapos nawala yung yung Hidden Blade. Nawala yung Assassin's Hood. Nawala yung parkour. Hindi ko na siya makonsider na Assassin's Creed na game. Siguro, kung ibang game siya, baka siguro mas okay. Pero nawala talaga yung, for me, yung identity ng Assassin's Creed na merong 4 na kalaban kaya mong patayin ng ikaw lang mismo dahil assassin ka. Kaya mong tumakbo, mag-parkour, mangabayo, magtago dahil assassin ka. Hindi ka tatakbo kasi ang taas yung level ng kalaban mo. Hindi yun yung Assassin's Creed na nakagisnan ko eh. Kahit sa panahon ni Altair. No, hindi siya bash dun sa latest game. And hindi ko pa rin naman kasi nalaro yung Mirage, so hindi ko alam kung binalik na ba nila yung mga mechanics na yun, pero hinanap ko talaga. Hinanap ko yung essence ng Assassin's Creed na kung ba't ako naglaro ng Assassin's Creed. Bakit ko tinapos yung trilogy ni Ezio? Bakit ko nilaro yung 1? It's because I want that assassin feels. No, at dito ko uli nakita yon kay Connor. Nagpaparkour ako sa puno, namamana ako ng mga baboy,
'Diba? Ibang klase yung atake niya. And yung mga uniform ng ibang mga assassin, kahit pa paano may fan service dito. So, nagamit ko siya. Kasi na-unlock siya dahil libre siya sa PS Extra. Galing. Ang sarap ng pakiramdam ko. Wala siya sa wala siya sa mga pinag-uusapan as of today. Pero, nabalik niya sa akin yung love ko for the franchise sa Assassin's Creed. Nilaro ko rin kasi yung Black Flag. Although, gets na sobrang daming nag-enjoy dun sa mechanic ng pagiging pirata at nung nandun ka sa dagat na makuwakonta yung mga crew mo at meron ka mga pinapasabog na game or na boats rather or ship. Pero for me, although it was a good addition, hindi yun yung hinahanap ko sa Assassin's Creed 4. Ang hinahanap ko talaga ay nandun ako sa lupa, tumatakbo ko, mamamaril ako or mag-a-assassinate ako. At yun yung nakita ko sa Assassin's Creed 3. Kaya actually yung una, nilaro ko yung Black Flag, hindi siya nag-work. Tinry ko itong Assassin's Creed 3 Remaster. Sabi sa akin ni Owa, siya sa mga tropa natin na content creator din na fan ng Assassin's Creed, try ko daw yung Syndicate. So, siguro pag na-miss ko uli itong franchise, itatry ko naman yung Syndicate, no? Yun naman parang, US version ba yun? Na US setting rather ng kwento. Tignan natin. Pero ito yung isa sa mga game na natapos ko after Resident Evil 4 Remake. Ipinasok ko na rin dito yung Yakuza Like a Dragon. Tumawid ako ng konti, guys, kasi medyo naumayo kay Kiryu. So, pagbigyan nyo ako. At hindi ako nagsisi kasi nabuhay yung pagka-bruise ko kung laruin yung ibang Yakuza game. So, ngayon, babalikan ko yung 6. Then, yung so on and so forth, yung binanggit ko kanina, no? Galing. Ngayon, ang bias ko na sa Yakuza, si Ichiban. Si Ichiban na talaga. May Thor reference pa yan sa game niya. Pero hindi ko i-spoil dito kasi hindi naman to spoiler territory na episode. Pero ang ganda lang. Ayun na naman yung nandun ka sa Japan. Nandun na naman yung immerse ka dun sa mundo ng Yakuza. Lupit. Paborito kong side quest yung conquest. Kumuha ka ng mga lata. Ganda. Ano ba to? 2 buwan, no? September, October. October, 62 hours. September, 18 hours. So, ilan total nun? Base dito sa wrap-up, 80 hours of gameplay. Top 2 ko siya na game this year. Top 1 yung Final Fantasy 16 with a total of 125 hours. Yakuza, pare. Like a Dragon. Looking forward talaga ako dyan. And now, let's go to November. Eto na. As a Spider-Man fan, hindi ko maiwasang hindi ibida sa inyo itong Marvel Spider-Man 2. Kasi, when it comes to playing this game, naramdaman ko yung pinaka-essence kung bakit ako dapat maglaro or kung bakit ako naglalaro ng games. Hindi para umubos ng backlog, hindi para malaman yung story. Naglaro ako ng video game kasi gusto kong sumaya. Gusto ko maging fun yung experience ko. At yun yung pinaalala sa akin ng Marvel Spider-Man 2. Na kahit maikli tong game na to, guys, all throughout your journey, ang sarap niyang laruin. Ang saya niyang laruin. Wow! May mga ganong feeling ako habang naglalaro. Kasi hindi siya padded ng napakaraming chenes na side quest. Hindi siya padded ng paulit-ulit na ibang dapat gawin. Kung meron man, natago siya sa napakalupit na traversal ng Spider-Man 2, ng pagiging Spider-Man. Yun yung bentahe ng Insomniac Games when it comes to this Spider-Man game. At for me, sobrang na-enjoy ko siya. May 34 hours journey na na-platinum ko tong game na to. Wala akong dead time. Wala akong dead moment. So kaya sobrang gustong-gusto ko kung paano nila inatake tong Spider-Man 2 na to na hindi mo siya masasabing hindi sulit dahil maikli lang yung main quest or maikli lang yung laro. Ikaw bahala kung gusto mong paikliin or pahabain yung laro mo. Ikaw bahala. Nasa sayo mismo. Nasa sayo mismo. Ang galing lang. Kasi all throughout nung pangatlong game na to ng Insomniac when it comes to this franchise, and as of third time, hindi nila ako binigo. From the first Spider-Man, Miles Morales, and then Spider-Man 2.
Nagkaroon lang ako ng issue before dun sa pagpapalit ng facial feature ni Spider-Man or ni Yuri Lowenthal rather. Pero dito sa Spider-Man 2, natanggap ko na siya. May episode din tayo dito. Sa sa game na to, no? And spoiler alert, ito yung game of the year na binoto ko sa The Game Awards. Spider-Man 2. Kasi after na tong game, guys, after nung game na to, nawalan ako ng gana maglaro ng mahahabang laro. Mag-commit dun sa mga mahahabang laro. Just for the sake of playing it or knowing the story. Kaya alam nyo ginawa ko after this? Naghanap ako ng maiikling laro. Not through indie games, pero through DLC ng mga game na nalampasan ko. No, ayan, tinapos ko yung RE7 DLC. Binalikan ko yun, guys. Yung horror na pagkatakot-takot na Resident Evil 7, yung End of Zoe, diba? Yung mission doon with Chris Redfield, yung ibang mga side or ano ba tawag dito, spin-off doon kay Jack ay kay Margaret doon sa Baker House. Tumawid ako ng Resident Evil 8 Village. Nilaro ko yung sa anak naman ni Ethan. Tumawid ako ng Burning Shores. Tinapos ko yung Forbidden West Burning Shores DLC. No, nang hiram ako kay DP1 para malaro tong game na to. And ngayon, separate ways. Resident Evil 4, ongoing ko siyang nilalaro. Naghanap ako ng maiikling game na gusto ko lang mag-enjoy without fully grasping kung ano yung nangyayari. Kung ano yung mga backlog ko. Yun ang pinaramdam sa akin nung Spider-Man 2. Yun naman talaga yung goal ng game. Tangina, the goal is to have fun. Hindi the goal is to know the story, to critic the game. Hindi ganon. Lately na lang tayo naging ganon kasi naging mahal na natin yung art form, naging mahal na natin yung industry. Pero, ano pa talaga pinaka-essence ng game? Di ba para maging masaya ka lang, makapag-relax ka lang? That's Spider-Man 2 for me, guys. Ngayon, move forward ko dito sa mga natapos ko at hindi ko natapos na backlog din. Tagal na nito sa akin, naglibre din sa PlayStation Extra. Kina, Bridge of Spirit. Game, best indie game. Nanalo siya ng best indie game. And deserve. Hindi siya halatang indie game nung nilaro ko siya. Ang ganda. Gusto ko ng Kina figure, kaya lang wala eh. Wala, no? Ang galing yung Ember Labs dito. Tagal ko na gustong laruin to kasi sobrang curious ako sa art style na bala Disney. Pero ang cute. And the game is easy or hard. The game can be easy or hard. Depende sa'yo. Depende kung paano mo ilalagay yung difficulty. Pero ako, doon lang ako sa story mode. Nag-story mode lang ako dito kasi gusto ko lang ma-relax while playing it, while knowing the story. While playing the mechanics of the game. Ganda lang. 3 lang yung boss dito eh. 3 lang yung kukuha mo ng maskara eh. Galing lang. Hindi ko siya matuloy-tuloy malaro kasi gaya din ng mga narinig kong feedback kay Kina, inaantok sila. Inaantok kasi sobrang relaxing talaga sa loob nung lugar ng Kina. Guys, lalo pag naka-earphone ka. Mag-isa ka lang, tatakbo ka dito, ay mamaya-maya nantok ka na. And for me, that's a good thing. Kaya medyo natagalan din akong tapusin to. Kina, ganda. Yung second to the last na babanggitin ko ay Bully. Hindi ko pa siya natatapos pero isa to sa mga Rockstar backlog ko. Rockstar backlog. Walam, ganda niya eh. Ganda yan, no? Dahil hindi ako nagkaroon ng PS2 at hindi ko siya natuloy-tuloy malaro sa PC, sobrang curious ako dito. No, at isa to sa mga Rockstar backlog ko. Aside pa dun sa wala nang aside. Nalaro ko na lahat ng GTA, pati Red Dead. O kung meron pa ibang Rockstar games rather. Itong Bully yung isa sa mga backlog ko sa kanila. No? And tutuloy ko na lang to kapag nagka-time. Ayoko siyang tapusin ng todo-todo eh. Kasi ang dami rin pwedeng gawin. No? Ito yung GTA ko sa ngayon while waiting for GTA 6. And for the last game na gusto ko i-discuss sa inyo na bumuo halos ang December ko as the time of this recording, no, December 19, is Final Fantasy 7 Original. Bakit? Alam nyo mga tol, while playing Final Fantasy 7 before, wala ako masyadong inintindi. Hindi ko inintindi yung story ni Vincent, ni Yuffie, ni Kate Sith. Dahil ang goal ko lang before, as a kid, while playing this game, is to save the world.
to be with the woman, to be with Tifa. Diba? Pero yung ibang mga intricate details, hindi ko naman siya na-absorb. Hindi ko siya na-absorb. Basta absorb ko pa ngayon sa Crisis Core. Diba? Yung friendship nila Anshil, nila Genesis, ni Sephiroth, yung kay Zack at kay Cloud. Pero dito sa 7, siguro may part na rin na sa art style at wala nang sasalita. Dinaanan ko lang siya before. And for me, before Final Fantasy VII Rebirth, I had to play this game. I have to play this game. I just had to, guys. I just had to. Kasi gusto kong malaman, ano ba yung mga na-miss out ko? Ano ba yung story nila Vincent? Ano ba yung story ng Mutay? Ba't makalaban to? Ano ba yung story ng President ni Rufus? Bakit sila nagkaganon? At ano ba yung pinaglalaban ni Barret? Kasi yung remake, guys, nag-focus lang sila sa Midgar. Focus lang sila sa Midgar. Pero that's just what? 2 to 3 hours inside the original Final Fantasy VII. Hindi pa yun yung buong storya. And for me, ito yung ginawa ko this December. Na parang kung mapapansin nyo, hindi rin ako masyadong nag-post or masyadong nag-content during this December kasi kinonsider ko siyang rest time ko. Kinonsider ko siyang downtime ko. And I love my playthrough of Final Fantasy VII Original. 45 hours ko siyang nalaro before making it to Platinum Trophy. And this is my 13th plat as of this year. I think ito na yung huling plat ko. Hindi ko alam kung makakapag-plat pa ako given the remaining days of December. No? Pero ito yung huling game na babanggitin ko this year. Dito sa episode na to. Kailangan ko lang talaga siyang reviewin din. Kung ano yung mga nangyari para prepared ako. Kung ano yung mangyayari for Rebirth. Which is my most anticipated game next year. During the Game Awards, ang nagdagdag sa backlog ko, syempre yung nanalo, Baldur's Gate 3, shoutout kay Maku. Yung Sea of Stars na hindi ko natuloy-tuloy pa. At yung Alan Wake na sobrang nabenta sa akin yung event. Na yung 1 and 2. So kahit di ako naglalaro ng horror, parang I should try it one of these days or maybe next year. Kasi iba yung atake nila and it looks promising. Kahit na hindi ko siya genre. So hopefully matry ko siya. Excited ako for next year sa Persona 3 Reload. Persona 3 Reload talaga. And I think yung mga games na gusto ko, 2025 palalabas, no? And it will be another year full of games. It will be another year again with our hobbies, no? So, papansin nyo, may mga bias talaga ako, no? As we wrap up this episode, may mga bias talaga ako sa mga nalaro ko. I'm that typical gamer na hindi nakakapaglaro agad-agad ng mga games na nalalabas within the year. 'Di ba? Kasi wala rin akong kakayanan. Wala rin akong kakayanan. Kung papansinin niyo mabuti yung mga binanggit kong game, halos libre sa PS Extra. Yung iba hiram pa. And for me, ang nagmamatter doon, I think yung totality ng mga na-immerse tayo na game this year. Hindi kung sinong nanalong Game of the Year, hindi kung ano yung mga hindi natin nalaro. No, kasi maraming time para maglaro ng video games. Kasi nandyan lang yan. Nandyan lang yan. That is also the reason kung bakit lagi ako nag-i-spoiler alert sa inyo. Kasi I don't want to spoil these great games to you guys. Na kung gusto nyo mapakinggan yung ibang episode, kung nalaro nyo na, then go ahead. Pero when it comes to these art forms, when it comes to these video games, all year round, maglibre o hindi, mabili nyo lang day 1 o hindi, nandyan lang yan. And the goal is to have fun. The goal is always to have fun. Gusto kong gawin tong the games we played this year as a, ano ba ang tawag doon? Continuous episode. Na every year magkakaroon tayo ng ganitong klaseng episode para at least mapag-usapan natin kung ano yung mga naging highlight ng mga naging nalaro natin this year. No? Hindi lang sa akin, hopefully sa inyo din, no? Makapagkwento din kayo ng the games we played nyo throughout this year. As we go to the finale of this episode, guys, nung na-release na yung nominees for the Game Awards, I was actually disappointed kasi wala yung Final Fantasy 16. Pero gets ko. Siguro dahil hindi nga game-breaking or innovative masyado yung nandun sa Final Fantasy 16. May mga downtime compared sa mga
announce nila. No, I cannot say something to those games na hindi ko pa nalaro kasi hindi ko alam kung ano yung bago at maganda sa kanila gaya ng sa Tears of the Kingdom or dun sa Mario. Diba? I can only speak for those games that I played. Nakaka-disappoint lang na wala dun yung Final Fantasy 16. Kasi, alam niyo yun, nung nakita ko yung nominees, parang hindi ko na question yung sarili ko. Automatic na akong nag-adjust. At ang naging boto ko dun sa mga nominees ay Spider-Man 2 or Marvel Spider-Man 2 because of my experience dito sa game na to. Pero kung tatanungin niyo ako, the best game I played this year is Spider-Man 2. Yung pinaalala niya sa akin, I think, walang makakapantay doon. Walang makakapantay doon. Pero, when it comes to that question, kung ano yung game of the year ko for this year, it's Final Fantasy 16. It's Final Fantasy 16. Kung nandun siya sa roster ng mga nominees, ito yung iboboto ko. Final Fantasy 16. I love Spider-Man 2, guys. I really love Spider-Man 2. Siya yung binoto ko dito sa mga roster natin. Pero when it comes to what I felt dito sa game na to, siguro subjective na rin at with bias na rin dahil I'm a Final Fantasy fan. All out ako sa Final Fantasy 16. Iba yung naparamdam nito sa akin. Napaiyak niya ako. It made me care for those people sa loob ng Valistia. Merong pakiramdam na mabigat while playing it na gusto mo talagang mag-santetsuken sa loob ng game. Kasi nabenta sa'yo ni Ben Starr yung pagka-Clive niya. Nabenta sa'yo ni Phoenix, ni Joshua Rossfield, yung samahan nila bilang magkapatid. Iba yung pakiramdam nung Final Fantasy 16 habang nilalaro ko siya. It's my first day 1 Final Fantasy, no? Ito rin yung isa sa mga pinakauna kong nalaro nung nagkaroon ako ng sarili kong TV kung saan nakapaglaro talaga ako ng gantong klase kaganda na graphics na game. And for me, yung experience na yun, personal experience na yun, unmatched for this year. No, for this year. Kaya ang game of the year ko ay Final Fantasy 16. Grabe, no? Ang sarap maglaro. Ang sarap maglaro, no? And itong wrap-up na to, guys, ang ganda lang niyang gawin, no? Not just in games, kahit sa mga, pwede natin gawan yung anime wrap-up this year or series that we have watched this year. Pero, when it comes to video games, as our hobby, as our main hobby or main pastime, ang ganda lang kasi along with the industry, nag-evolve din tayo as gamers. No, naiintindihan natin itong mga ganitong klaseng games, kung paano sila kinikwento, nagkakaroon tayo ng open mind on how will we digest the story inside these games na merong mga social message pa minsan. 'Di ba? Nag-evolve yung industry na sinusuportahan natin na palagi natin pinag-uusapan dito sa Hypergeek. No? At ang galing lang. Ang galing lang kasi kahit aside sa akin, kayo na mga nakikinig, alam ko may mga sarili-sarili kayong kwento ng mga nalaro nyo this year. No? At curious akong malaman kung ano yun. Curious akong malaman kung ano yung game of the year ninyo. Aside sa the game of the year ninyo, ano yung best game na nalaro nyo this year. Ano yung mga games na yan. No? Napakasarap pag-usapan yan. Napakasarap pag-usapan yan. So I hope you can share your rap dito sa kung saan nyo man to napapanood or napapakinggan, whether it be sa YouTube or sa Spotify. Let me know. No, let me know your wrap up as well. At kung ano yung game na talagang tumatak sa inyo this year kahit hindi siya this year na release. Maraming salamat mga tol sa lahat ng nakinig dito sa final episode natin. Dito sa Hypergeek, no? Total of 23 episode this year. I am nothing but grateful to you guys. Lalo dun sa mga nakikinig na nakita ko sa Spotify Rap as Hypergeek. In denial pa rin ako doon kasi hindi ko alam talaga kung worth it bang pakinggan tong episode minsan. Pero andiyan kayo. Andiyan kayo. Through the stats, nakikita ko na may nakikinig. At maraming salamat. Gagawa pa ako ng episode
for this year. Our last episode, season ender yon. Gagawin ko kasi per year yung season natin. So, season 1, 2023. At hihingi ako ng mga thoughts nyo, comments, suggestions, at iba pang mga feedback rather. You can message me on Patreon or sa Facebook page ko. Kahit hindi public nyo ilagay, okay lang. Gusto ko lang mahingi yung thoughts nyo para moving forward 2024. Gusto nyo ba magka-co-host or gusto nyo bang may mag-guest kesa sa monologue ako dito? You let me know. You let me know. And from there, tignan natin kung ano yung pwedeng magawa. Tignan natin kung ano yung pwedeng magawa kasi curious din ako kung ano naman yung nakikita nyo na pwedeng itanakbo or tatakbo ng show moving forward dito sa Hypergeek. Sa season 2 ng Hypergeek. Ayun na. Ang ganda. Maraming salamat guys sa lahat ng nakikinig. Alam ko pa ulit akong nagpapasalamat pero ganun talaga. You may support by simply following this podcast and sharing this episode. Share this episode with your friends lalo pag natuwa kayo sa mga kapwa nyo geek din or hypergeek din rather. You may support me also on Patreon at Hypergeek with Kuya Balls or patreon.com/hypergeek with Kuya Balls. If this is your first time listening, guys, Hypergeek Podcast is my main content. And if you're still interested into other geek-related content, you may follow me on other dedicated channels na nandito sa social link natin. No? Maraming salamat sa mga nakasuporta sa Patreon, kay Sands, kay Maku, under All Out sa Patreon, at sa Hypergeeks Assemble, kay Mike Rubio, kay Jeff, kay RD. Maraming salamat guys sa suporta nyo dito sa Hypergeek. Magkita-kita na lang muli tayo susunod na episode. Out na muna si Kuya Balls in 3, 2, 1. Merry Christmas mga tol! Hey, let's go! Boom!